Isaiah 60 verse 1. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Naliliwanag ka ng kaniningan ni Yahweh. Ama namin sumasalangit. Bayaan mo nga po na ang salitang ito na yung pinagkaloob ay aming angkinin para sa Pilipinas. Bumangon ka, Pilipinas, sapagkat ang kaniningan ng Diyos ay magliliwanag sa iyo. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang nangungusap sa amin at sa aming bansa. At naririto po ang bawat isa sa amin na ginabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa lugar nito upang sama-sama ng aming mga puso at ang aming kaisipan at ang aming espiritu ay magkaugnay-ugnay sa isang damdamin na ikaw ay papurihan, ikaw ay sambahin dahil ikaw ay Diyos na matuwid at Diyos na mapagmahal at Diyos na siyang kumikilos sa aming mga buhay. As we declare that Philippines is for Christ and the government of the nation of the Philippines is under the shoulder of the Lord Jesus Christ, the Prince of Peace and the bright and morning star. Father, we thank you that your word is powerful and live, and it will create the miracle that you have planned and purpose for our nation to have. Father, we thank you as we unite our hearts and our spirit, joining together, opening everything that we have, that we need to receive from you to this very morning. And we pray that your will and purposes for our nation will be done as it is your will for us in heaven above. Bigyan mo nga po kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ito'y aming maunawaan, ito'y tanggapin namin sa aming puso at sa aming buhay, at kalakasan at kapangyarihan na gawanapin namin sa aming buhay araw-araw bilang mga Pilipino na binigyan mo ng malaya, maganda at bansang maunlad upang kami ay patuloy na magpasalamat sa iyo sa buhay at sa karapatan bilang mga Pilipino. Naririto po kami ngayon na inihahandog namin sa iyo ang aming mga buhay at ang aming buong sambahayan, ang aming komunidad at ang aming buong bansang Pilipinas na nasa iyo po ang pamamahala. Tuloy nga po na wala na kaming mahahangad pa because you have prepared the best for us. And we are just here to enjoy your presence and your provision and your power to move in the lives of every one of us. As we sit silently in your presence, katulad po ni Mary na nakaupo sa iyong paanan, binubuksan po namin ang aming mga puso o kaisipan upang tumanggap ng kapahayagan na galing sa iyo at kung puso at kalakasan na ito'y aming magganap sa aming mga buhay araw-araw upang sa aming buhay na ito na yung ginagabayan at pinagpapala ay malawalhati ka sa harapan ng maraming tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Gamitin mo nga po ang bawat isa sa amin upang ikaw ay aming mabigyan ng kaluwalhatian. Ang lahat po ng panalangin namin ay ginaganap namin at pinapahayag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at kami po ay pumipusong nagpapasalamat at ibinabalik sa iyo lahat ng papuri. Amen. Amen. Amen! Ang binasa ko po ay Isaiah 60 verse 1. Bumangon ka, Jerusalem, magliwanag na tulad ng araw. Naliliwanagan ka ng kaliningan ni Yahweh, na babalot sa dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kaliningan. Amen. 2 linggo po ang nakararaan nang nabanggit ang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay siyang ilaw. When the Lord Jesus Christ said that I am the light of the world, yun po ang pakapahayagan
na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Ang ating pong papag-aralan ngayon ay The Light Has Come. Ang ilaw po ay dumating na sapagkat kailangan natin itong makita, maunawaan at panampalatayanan. Alam po natin na tayo po ay nagugulumihanan sa mga panahon ito dahil hindi na natin alam kung saan tayo makikinig. Sa kaliwa po ba o sa kanan? Tama po sinasabi sa Isaiah 60 na the world, ang mundo ay nababalot. Ano po sabi dito? Nababalot ng kadiliman ang ibang mga bansa. Totoo po, hindi lamang sa ating lungsod natin nadarama ang mga kaguluhan at kadiliman na nagaganap sa ating pong kapaligiran ay maraming hindi natin inaasahan na nagaganap. At kailangan kumilos tayo upang ang kailangan natin ganapin bilang mga mabubuting mamamayan ay maganap natin at bayaan natin o bigyan natin ng pagkakataon na ang Panginoon ang kumilos sa ating bansa. Hindi na po kaya ng tao na mabigyan ng solusyon ang nagaganap sa ating bansa. Kaya po tayo mag-aaral ngayon upang ating maunawaan ano ba ang ating karapatan, ano ba ang ating katungkulan, upang ang nagaganap na ito sa ating bansa ay maisakamay ng Diyos at siya na ang magbigay ng katugunan. Kami po, meron po kaming grupo 5 years ago, mula po na mag-pandemic, meron po kaming grupo na nananalangin mula sa alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Buong Pilipinas po ito, mga pastor, sobrang 1,500 na nagsasama-sama sa ganung oras. At mula po ng pandemic hanggang sa panahon ito, ay lumaganap na po ang ministry na ito, umabot na sa 260 nations na sumasama sa amin. Ako po ay itinalaga bilang mamamahala ng pananalangin sa Thailand. Kasi alam nila na galing na ako sa Thailand. So ang Thailand po, ang oras namin ay alas 8 ng gabi, Pilipinas, at Miyerkules ng gabi, alas 8. Isang oras at kalahati po yun, kami po'y nagpupuri, nag-aaral ng salita ng Diyos, at kami po'y nananalangin sa Israel, nananalangin kami sa Pilipinas, nananalangin kami sa buong bansa. Kaya ngayon po ay ating pong pag-aaralan. Ano po ba ang ating katungkulan? Ano po ba ang ating kalalagayan? Na magkakaroon tayo ng pag-asa na ang Diyos ang kikilos upang malutasan ang nagaganap sa ating bansa, sa Israel at sa iba pang mga punsod. Ang screen po natin ay nagpapahayag ng English para sa ating po mga audience na for our foreign audience. Pero napag-aralan ko po ito sa Tagalog. Sa Tagalog na Bible, kaya tayo po ay magtatagalog completely ngayon. Sino po bang kinakausap ng Panginoon samantalang ipinahayag niya ang Isaiah 60 verse 1? Na bumangon ka, O Jerusalem, magliwanag na tulad ng araw, nililiwanagan ka ng kaniningan ni Yahweh. Hallelujah! Akinin po natin ito, na ang liwanag at kaniningan ni Yahweh ay
dadaloy sa atin, magaganap sa atin. Sa Malakay chapter 4, verse 12 po, ay magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Sino po ba ang kinakausap ng Panginoon sa mga kapahayagan nito? Malachias 4:12. Malakay 4:12. Where is it? Malakay 4:12. And all the nations shall call you blessed, so shall the lighten the light. Ang sabi po dito sa Tagalog, kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sikat ng araw. Tayo po bilang mga Kristiyano ay tagasunod ng Panginoon. At ang kanya pong pangako ay ililigtas tayo at pagagalingin. Amen! Amen. Kung wala po tayo makitang pag-asa sa mga pinuno ng ating mga bansa, ang pag-asa po ay nasa Panginoon. Hindi po tayo magkampi-kampi na sa kaliwa tayo o sa kanan tayo. Kundi, tayo po ay susunod sa Panginoon dahil ito po ang kanyang pangako. Sa mga sumusunod sa Panginoon ay ililigtas tayo at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob gaya ng sikat ng araw. Sabihin nga po natin, lulukob. Lulukob. Katulad ng sikat ng araw. Tulad ng sikat ng araw. So kahit meron pong kadiliman sa mga nagaganap sa ating bansa, umasa po tayo, manampalataya po tayo na ang liwanag ng Diyos ay lulukob sa atin. Alam po natin kung nakalukob, ito po ay nakatakip sa ating buong katawan. Amen. Di po ba? Lulukob. Tandaan po natin yan. Lulukob sa atin. Atin pong matagal nang napapag-aralan ang Exodus chapter 13, 21 to 22, na ang pangako, ang amang Diyos, ang sumubaybay sa paglalakad ng buong Israelita mula sa pagkaligtas nila sa pagkaalipin sa Egypt at ang the protection of God, yung pangako niya ng Diyos na siyang bahala sa paglalakbay. We know that 40 years in the wilderness, God has been with them, guiding them with a pillar of cloud. The pillar of cloud in the morning and a pillar of fire by night. At ito pong pagsubaybay ng Panginoon ng kanyang presensya sa paglalakbay ng mga Israelites sa wilderness for 40 years. Sabi po sa verse 22, hindi niya ito kinuha. He took not away the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Hindi po niya inalis. Makikita po natin dito ang the faithfulness of God when He promised. Kaya yung promise po niya na unang natin na ipinahayag, lulukuban tayo ng kalinlingan ng Diyos. Amen! Ito po, sa mahabang panahon ng aking paglilingkod sa Panginoon,
Akala ko, ang liwanag ng Diyos ay sumusubaybay sa lahat ng oras ng ating buhay. Yun po ang aking pagkaunawa. Pero sa pag-aaral ko po ngayon, tungkol sa liwanag at presensya ng Diyos, ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang aking naunawaan. Sa New Testament po, ay ipinahayag ng Panginoong Jesus sa John 8:12 na sinasabi niya, I am the light of the world. John 8:12. Tagalugin po natin. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao at winikan niya, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw at nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Alam na po natin ito, madalas na natin itong naririnig. At atin po, katulad ko, marahil kayo na sinasabi natin, na katulad ng paglalakad na mga Israelites sa wilderness, tayo po ay ginagabayan ng ilaw. Pero yung una po nating naunawaan na ang luningning ng Diyos ay lulukob sa atin. O na po, tandaan natin ito. Ito naman po sinasabi ng Panginoong Jesus, tayo na sumusunod sa atin, sa Kanya, ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Ilaw na nagbibigay buhay. Ang ilaw po, magkakaroon ng ilaw sa iba pong translations sa Tagalog, ay ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. So hindi lang tayo nilulukoban ng luningning ng Diyos, kundi ang ilaw na ipinapahayag ng Panginoong Jesus ay ilaw sa ating buhay. Dahil ang Panginoong Jesus po ang sinasabi niya siyang ilaw ng sanglibutan. At hindi na ang mga sumusunod sa Kanya hindi nalalakad sa kadiliman. At ang liwanag nito, ang ilaw na ito ay nasa ating buhay. Nasa atin po. Ilaw sa Kanyang buhay. Ang ilaw po, dahil ang Panginoong Jesus na ilaw ay tinanggap na natin sa ating buhay. Amen. Nasaan na po ang ilaw? Puso. Hallelujah! Pag-aaralan po natin yan ng malalim at bago po tayo matapos, ay mauunawaan natin ano po ba ang ating kalalagayan. Nagtataka ba kayo na ang aking damit ay nagniningning? Kasi ang Panginoon po, pag nagbigay ng kapahayagan, ay kasama ang ano yun? Kasama ang, ano ba ito? Ang, may kailangan kang makita. Kasi, noong pong pag-aralan ko itong ilaw, ay ipinakita sa akin ng Panginoon ang damit na ito, na bagong dating lang. Huwag niyo na itanong kung bakit dumarating ng mga gamit sa amin. At sinasabi ng Panginoon, yan ang isusuot mo. Panginoon, paano naman yan? Paano naman akong pupunta sa nightclub? Nagniningning. But God reminded me of a story about yung pong doktor na tanyag sa ibang bansa na nagpapagaling sa mga batang, ang mga bata ay imposible nang gumaling. Pero dinadala doon at sila po ay gumagaling. Ang sikreto po, at galing din naman sa Biblia, ang doktor po, pag nagra-round siya sa kanyang mga pasyente na bata,
Araw-araw iba ang kanyang atal. Yun ang iniisip ko kanina. Iba't iba ang kanyang costume. At hinihintay po siya ng mga bata na dumating. Di ba mga bata takot sa doktor? Pero sa kanya po hindi takot ang doktor sa kanya, ay hindi takot ang mga bata sa kanya. Hinihintay po siya ng mga pasyente niya dahil siya isang beses nakadamit ng Superman! At siya po'y kikilos na parang si Superman, samantalang chinecheck na ang kanyang mga pasyente. At alam po natin sa salita ng Diyos, a merry heart doeth good like a medicine. Samantalang ang mga bata ay nakakalimutan na nila ang takot, nakakalimutan nila ang kanilang kalungkutan, at sila po'y napapalitan ng kasiyahan sa kanilang puso. Sila po ay mabilis na gumagaling. Kaya ito po ay attire. Upang makita nyo, ano yung ipinapahayag ko na katotohanan, ilaw po ilaw, nagniningning. Hindi naman po ilaw na nagniningning na gumagabay sa ating daan, kundi nilulukuban tayo ng ilaw at kaniningin ng Diyos. At sabi po ng Panginoong Yesus, ay ang ilaw ay nasa atin ang buhay. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit kailangan po natin ng ilaw? Sa Ephesians 5, chapter 8, Ephesians 5, chapter 5, verse 8. Dati, yan. Bakit kailangan natin pag-aralan ang tungkol sa ilaw? Ephesians 5, chapter 5, verse 8. Dati nasa kadiliman kayo. Ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Amen. Mamuhay kayo ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. So, kailangan daw po natin na kung paano tayo ngayon ay nasa liwanag na, mamuhay tayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sa verse 13 po ay pinapahayag, sa 5 pa rin, Ephesians 5:13, ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan. At ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, Amen. at liliwanagan ka ni Kristo. Amen. So ang ating pong pinapag-aralan dito, ay pinapahayag na ang lahat ay nalalantad sa liwanag. At ang kaliwanagan ay nagiging liwanag. Tayo po na naliwanagan sa dati nating buhay na madilim. Tayo po ay naliwanagan, at sabi po dito sa verse, ang lahat ng naliwanagan ay nagiging liwanag. Hallelujah! Tayo po ay naliwanagan at tayo ay nagiging liwanag. Amen. Hallelujah! Ganun po pala. Hindi lang po pala yung liwanag ay gumagabay sa atin, katulad sa paglalakad sa wilderness ng mga Israelites sa pagkanilang pag-alis sa Egypto. Sa mahaba pong panahon yun ang aking pagtingin na tayo'y ginagabayan ng liwanag. Ang salita ng Diyos ay liwanag.
Pero sabi po dito sa ating malalim ng pag-aaral, ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Hallelujah! Tayo po pala'y liwanag. Nakikita po ba ng ating mga kapitbahay ang ating liwanag? Amen. O pagtingin nila sa atin, katulad din tayo nila, Dilim. na madilim. Kailangan po'y magliwanag ang ating buhay. Upang, yun din po ang sinasabi ng Panginoong Yesus, magliwanag sa magitan ng mabuting gawa upang makita ng maraming tao ang kaliwanagan at mabigyan natin ng papuri ang Diyos Ama sa langit. Amen. Dadako po tayo doon. So tayo po ay nagiging ilaw ng sanlibutan. Matthew 5:14. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan, sabi po ng Panginoon. Nung siya'y naririto, siya ang ilaw. Pero ngayon, tayo na ang naririto sa mundo, tayo na po ang ilaw ng sanlibutan. Yun po ang pinapahayag ng Panginoong Jesus. Matthew 5:14. Pwede na lang po pumasa sa Matthew 5:14. Oh Lord, help me. Kayo, where is that? Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng kalan. Hindi. Sa halip. Nilalagay ito sa isang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at maluwalhati ang Ama sa langit. Amen. So tayo po na naliwanagan na, tayo po ang nagiging liwanag. At makikita ng maraming tao ang liwanag na ito sa paggawa natin ng mabuti upang ang Ama natin sa langit ay mabigyan natin ng kaluwalhatian. Sa mabubuting gawa po ay makikita ng ibang tao na tunay na tayo ay nagliliwanag na sa atin na ang kaliwanagan. Sa Salmo 97:11 ay higit pa po natin mauunawaan ano po ba ang ibig sabihin ng kaliwanagan na nandiyan na sa atin. Ano po pang ibig sabihin nito? 97, Psalm 97, 11. Sa tapat na pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Ang dalisay namang puso, sa dalisay namang puso maghahari ang kagalakan. Amen. Sa ating daw pong buhay, na ipinamumuhay natin sa katapatan, tayo po ay nagpapahayag ng kaliwanagan. Hallelujah! Ipini-establish po natin, pinapatunayan sa salita ng Diyos, na hindi lang tayo nilokoban ng kaliwanagan, hindi lang ang buhay natin ay liwanag, katulad na sinasabi ng Panginoong Yesus, kailangan tayo ay gumawa ng mga bagay na matuwid ang ating pamumuhay upang sa ating buhay na naliwanagan ay nagsisilbi namang liwanag na makikita ng ibang tao. Masasabi nilang, ay oo, kakaiba yan kasi Kristiyano sila. At maluwalhati ang Ama natin sa langit
sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Meron pong kapahayagan dito na paano ba tayo gumagawa? Paano ba natin maipapahayag ang mabuting gawa? Oh, Jesus. Where is that? Sa tapat na pamumuhay, dapat po tayo mamuhay ng may katapatan upang sa ating mabubuting gawa ay makita ng ibang tao ang ating liwanag at mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos na Ama sa langit. Sa Matthew 5 pa rin po, Matthew 6:22, katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesus, Matthew 6:22, ang ilaw ng katawan. Yan. Paano po ba tayo nagliliwanag? Sabi po dito sa Matthew 5:22, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang inyong mga mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madilim lang ang buo mong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman. So alam po natin sa sinasabi sa Salmo 97 na kung tayo namumuhay ng may katapatan, tayo po'y nagliliwanag. At dahil sa mabubuting gawa, pamumuhay natin na may katapatan, makikita ng maraming tao, magsasaksi po tayo, na ang Diyos natin pinananampalatayanan ay buhay at siyang kumikilos sa ating buhay. At bilang tanda, ang mata daw po natin ay dapat malinaw. Ang mata ang pinaka-ilaw ng katawan. Kaya kung maliwanag ang inyong mga mata, maliliwanagan ang buo ninyong katawan. Amen. Paano yung mga nakasalamin dyan? Kailangan po ay ipanalangin natin ng ating mga mata ay malinaw. Amen. Paano nagiging malinaw ang ating mata? Sa paghuhugas ng salita ng Diyos. Diba? The Word of God is water. Hinuhugasan ng salita ng Diyos ang ating mga malalabong mata upang ang ating buong katawan ay mapuno ng liwanag. Hallelujah. At dahil ang ating buong buhay ay puno ng liwanag, tayo po'y namumuhay ng may katapatan. Yeah. Amen. At sa ating pamumuhay ng may katapatan, makikita ng ibang tao ang ating liwanag at mabibigyan ng kaluwalhatian Diyos Ama sa langit na ating sinasamba. Tuloy-tuloy din po ba? At magagawa natin. Yes. Dahil wala pong ipinapahayag ang salita ng Diyos sa atin na hindi natin kayang magawa. God will never give us an assignment that God has not blessed us first. Hindi po tayo dadali ng Diyos sa mga lugar na hindi niya tayo kayang abutin ang kanyang biyaya. Amen. Katulad ng paglalakbay ng mga Israelita sa wilderness for 40 years, may haligi ng cloud at apoy. Cloud sa umaga, dahil para hindi sila masyadong mainitan. At sa gabi naman na sobra ang ginaw, kailangan naman po yung poste ng fire, ng apoy. Kaya lahat po ng kailangan ng mga Israelita sa kanilang 40 years na paglalakbay ay
ipinagkaloob at hindi niya hinintuan. The same way sa ating buhay. Lalo po sa atin, hindi lang tayo ginagabayan ng liwanag. Ang mga naliwanagan ay nagiging kaliwanagan dito sa mundo. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, tayo na ang liwanag. We are the light of the world. Amen. Because we are Jesus, the light of the world, in us. Kaya nga tayo po'y nagliliwanag. Amen. Hallelujah. Madalas ko pong tanongin si Tito Henning. Kasi ako po'y nagtataka sa mga pagbiyahe-biyahe ko. Tita Henning, mukha ba akong kawawa? Sabi niya, bakit? Kasi isang beses, hindi ako siningil ng konduktor. Winawagay ko na yung 100 ko para ako singilin. Niningitian lang ako. Bandang huli, tinanong ko tabi ko, sabi ko, ano ba ibig niya sabihin? Sabi niya, nanay, ayaw niya kayang pabayarin. Magpasalamat ka na lang. Sabi ko, ganun ba? Salamat sa Panginoon. May mga babae na pang-opisina ang damit. Kukunin niya ang bag ko. Sabi niya, nanay, ihahatid kita sa papupunta. Sabi ko, papunta ako sa Cavite. Sa second floor pa yon, aakyat ako ng escalator. Ihahatid kita. Sabi ko, saan ka ba pupunta? Doon po doon siya sa baba, hindi siya aakyat. Pero inyatin niya ako hanggang sa upuan ng bus. Sabi ko, bakit ganun? Kadalasan, sa carousel, ang carousel po na may bayad na, ay 55 ang singil. Magbibigay ako ng 100, susuklan ako ng 50 pesos. Sasabihin ng konduktor, nanay, sa'yo na yung 5 pesos. Hallelujah! Tapos dito, ako ay bababa, sabi ko sa konduktor at saka sa driver, doon sa first stop ng Patindi. Kasi yung second stop, doon lang po sa tapat ng Jollibee, ng McDonald's. Sabi ko sa first stop, hindi nanay, ibababa kita doon sa mismong tapat ng kanto ng Patindi Araw. Sabi ko, bawal doon. Sabi niya, sagot kita. Ayoko maglakad ka sa init, baka magkasakit ka pa. Sagot kita. Ako sasagot sa traffic enforcer. So, lahat ng mga pangyayari ito ay inaalala ko. Sabi ko, bakit sila nagbibigay ng pabor sa akin? Hindi naman dahil sila naawa sa akin, kundi gusto talaga nilang tumulong. Amen. Dahil ako pala'y nagniningning. Hallelujah. At gusto nilang laging lumapit sa akin. Amen. Meron pong halimbawa, kasi pinag-aaralan ko po ito ng buong isang linggo. Isipin mo, di ba merong, ano ba yung alitaktak? Yan. Di ba ang alitaktak ay nagniningning? Amen. Ang sinasabi sa akin ng Panginoon, kung yung alitaktak, kaya kong paniningin. How about my promise to you? Na nasa inyo na ang pagniningin. Yeah. Palapakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Tayo po pala ay nagniningning. Okay, let's go on. Challenge na po. Sa Ephesians 5:15 pa rin. Sabi po dito, kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Ito po ang bahagi natin. Alam na natin na tayo nag-iiningning. Ingatan na natin. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Sapagkat masama na ang takbo ng daigdig. Amen. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na makagawa kayo ng mabuti. Luke 11:36, dito po tayo magtatapos. Lucas 11:36.
Kung nasa liwanag ang buo niyong katawan at walang bahagi na nasa kadiliman, lubos na naliliwanagan. Ito'y lubos na naliliwanagan na para bang tinatanglawan ka ng isang maliwanag na ilaw. Sa atin daw pong paggawa ng mga mabuti at pamumuhay ng matuwid, tayo po ay katulad ng ilaw na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Marami pong verses sa Bible na nagsasabi, the righteous are like the shining light during the day and night. Ang mga matuwid na ang namumuhay sa katuwiran ay katulad ng ilaw na nagniningning sa gitna ng kadiliman at walang gawa ng kadiliman ang makapag-aalis nitong luningning na ito sa ating buhay. Ano po ba ang ating agang-agang na tunay po tayo ay tagadala na ng liwanag dito sa gitna ng mundong madilim? Para po mapatunayan ang mga kapahayagan nito. Kasi ang Diyos po, God will always give Himself a witness. Nagsimula po tayo dito sa gawain dito sa Bayan Luma 1982. At isa po sa mga gabi ng aking pagtulog ay nanaginip ako. Dito mismo po. Diyan sa bahay nila Tita Wen. Ako daw po ay dumating sa isang lugar at sinabi ng mga tao doon, may kera dito. Oh, napunta ako sa lugar na may gera. Pero may pag-asa ka, sabi ng mga tao. Kasi pagdating ng alas 6 ng gabi, papayagan ang mga young people na lumabas at hindi kasama sa gera. Eh naisip ko, maliit naman ako, pwede ko sumama sa mga young people. May pag-asa ako. So, meron po nagbigay sa akin ng jacket at sumama ako sa paglalakad ng mga young people na lumabas mula sa lugar ng may gera. Tuwing may checkpoint po, tinataas ko yung jacket para hindi makita ang mukha ko at makalagpas ako sa mga checkpoint. Nakarating na po kami doon sa boundary. Yung lugar na yun, wala nang gera. Hindi nakasali sa gera. So, tinapon ko na po yung aking jacket. I'm free at last. Pero naramdaman ko po na may lumalakad palapit sa akin mula sa likuran. Pumikit na po ako at ako po'y nanalangin. Panginoon, Ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Kasi dati yung jacket ang inaasahan ko. Eh, tinapon ko na. Eh, meron pang inspection. Sabi ko, Panginoon, Ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Nakapikit ako, may dalawa sila. Ang isang mataas, hinawakan ako dito. Tapos parang may cabinet dito ko, ginano niya. Sabi ko, ay, may ID pala ako. Pinasa niya yung ID ko. Sabi niya, Servant of God! Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pagkatapos ay pinalik niya yung aking ID. Lumakad niya siya. Tinignan ko. Nakita ko yung gown ng Panginoong Yesus na pumapaypay pag gano'n. Paglingon ko, merong sasakyan na nakaparada. Ibig sabihin, sasakay ako doon as servant of God, bahala ng Diyos sa akin. So sumakay po ako doon sa sasakyan. Parang Chrysler na bukas lang. Pabalik doon sa gera. Hallelujah. Dinala po ako pabalik sa gera. Pero ito po ang kapahayagan. Samantalang
ako po ay binabalik doon sa gera, nakita ko ang mga tao na nagniningning. Sa kabila ng kadiliman at sa kabila ng karamihan ng tao, may mga nagniningning. At sabi ko sa sarili ko, dito pala ako dapat at hindi ako dapat tumakas. May lakas na po ako ng loob at pananampalataya na harapin ang gera dahil marami pala akong kasama dito na nagniningning. Kaya sasabihin nyo, Pastora, sinasama po yung panaginip mo sa preaching mo eh. Ano namang kaugnayan ng aming pakikinig sa'yo kung sa mga panaginip ang pinapahayag mo sa akin? Tama po yung sinasabi nyo. Pero may katotohanan pa rin po na bago akong magtapos. Kasi ang Panginoon po sa kanyang kapahayagan, binibigyan niya ito ng witness, mga saksi. Sa Gimbal po, ay merong lalaki na sumakay sa jeep. Pagsakay niya sa jeep, may biglang nanao, may biglang bumaba. Samantalang siya nakaupo, yung tao na nakatabi sa driver, nagalit sa kanya. Sabi niya, Christian ka no? Eh natuwa siya kasi nakita siya ng Christian, nakilala siya ng Christian. Sabi niya, oo, ikaw din. Sabi niya, hindi, satanista kami. Alam mo ba bakit bumaba yung kasamahan ko? Nasilaw sa'yo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. So hindi lamang po sa panaginip, pinapahayag ng Panginoon ang katotohanan, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. At ako po'y nananampalataya na mula ngayon ay madarama natin na tunay nga na tayo'y nagniningning sa gitna ng kadiliman. Bayaan po natin sa pamagitan ng ating mabubuting gawa at pamumuhay na matuwid ay maipahayag natin ang pag-ibig at kadakilaan ng Diyos na siya nag-ahari sa buong mundo. Upang sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pagitan ng ating matagumpay and righteous living, as our eyes are bright and shining ang ating buhay, God will be glorified. God will be glorified. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give